Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tunay, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya, pag-iingat, at tayo ho ay nagagalak sa Panginoon. This is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating mga estado, salamat pa rin sa Panginoon sapagkat alam natin na tayo ay kanyang minahal, at ang pagmamahal ng Diyos ay hindi dahil marami tayong pera o wala tayong karamdaman o kaya naman ay wala tayong problema, kung hindi alam natin na objectively speaking, minahal tayo ng Panginoon sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. And we pray and hope na bawat isang naririto, maging sa atin hong mga kapatid at kaibigan, nakatunghay online sa ating live stream, ay tunay ngang naranasan na ang pagmamahal ng Diyos na ito, ang pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ito ho ang first part ng ating gawain pag Sunday morning. Meron tayong Sunday school. With the very word school, mag-aaral tayo, and we are studying a very, very important subject about the doctrine of the Trinity. At atin ho itong binibigyan ng medyo mas malalim, masusi at mabagal na pag-aaral. And our hope, hindi lang ho, ang ating goal ay hindi lang i-dump ang information ho sa inyo, kung hindi also how can we utilize ang mga bagay na ito, lalo na sa atin hong bansa na merong isang kilalang grupo ng relihiyon na napakataliwas ang paniniwala sa bagay po na ito. So again, ang goal natin ay hindi mapatunayan na mas mahusay tayo. Ang goal ho natin ay makita kung ano ang sinasabi ng Biblia, and yun ang atin hong sinasampalatayan. So sa atin hong pagsisimula, tayo ho muna ay umawit ng Books of the Bible at ang isang awiting pananampalataya na napakaganda, at papangunahan tayo ni Virga. Magandang umaga po sa ating lahat. Awitin po natin ang Books of the Bible.
Amen. Purihin po ang Panginoon at salamat po at welcome po ang bawat isa na narito ngayon. Napakaganda dun sa ating inawit o huling himno na ating inawit. Ang sabi sa second stanza, could my tears forever flow? Could my zeal no longer know? That word longer, hindi yun longer, kundi longer talaga. Ibig sabihin ay hindi man tumigil ang yung luha, lagi kang umiiyak para sa Panginoon. Yung zeal, yung zealousness, yung kasigasigan, yung longer, ibig sabihin ay walang kapaguran. Ang kasigasigan mo sa Diyos ay walang kapaguran. Ang sabi pa rin ng awitin, this for sin could not atone. Hindi yun pwedeng magbayad. Hindi yun pwedeng pangtubos sa kasalanan. Thou must save and thou alone. In my hands no price I bring, simply to thy cross I cling. Tayo'y haharap sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, hindi dala-dala ang ating sariling katwiran sangayon sa kautusan, kung hindi ang katwiran na galing sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And I pray and hope na ang bawat isa na naririto ay tunay na ngang nasampalatayanan si Jesus at tunay na ngang nabihisan ng katwiran, nakatanggap-tanggap sa Panginoon at talagang merong tunay at buhay na pag-asa. Well, bago ho tayo magpatuloy sa atin hong pag-aaral, manalangin po muna tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal, salamat po na meron kaming bato na kublihan, tungtungang matibay, at ang aming pag-asa ay hindi likhang isip o hindi lakas loob lamang, kung hindi ang aming pag-asa ay nakatungtong sa katotohanan. Katotohanan ng aming Panginoong Hesus ay nasaan yung Diyos at nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan. At katotohanan na siya ay nabuhay muli. At ang katotohanan na yung sinabi na sino mang sa kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak. Wala nang anumang hatol. Merong buhay na walang hanggan at binihisan ng isang perpektong katwirang katanggap-tanggap sa iyo. O Panginoon, tunay wala kaming ibang tungtungan, wala kaming ibang pag-asa kung hindi ito lamang. At nagpapasalamat kami sa katotohanan ito. Ama, anuman ang mangyari sa amin o sa aming paligid, ang katotohanan ito ay tunay pa rin at hindi magbabago. Nawa o Diyos, tulungan mo kami na lagi at lalo pa na kumubli, tumungtong, hugutin ng aming pag-asa at kagalakan sa katotohanan na kami ay yung pinili at minahal. Ama, ikaw po nawa magpala sa aming pag-aaral ngayong umaga. Bigyan mo kami ng tamang puso
Napakadaming alalahanin na maaaring umagaw sa aming kaisipan. Tulungan mo kami na ituon ang aming pansin sa iyong katotohanan, lalo na po sa aming mga kapatiran at kaibigan na nasa mga nakatunghay sa live stream ng aming gawain. Nawa, O Diyos, ay gamitin mo at hindi lamang sila manood kung hindi makasama talaga sa gawain, lalo na mamaya sa pagsamba. Ingatan mo kami, Panginoon. Patawarin mo rin kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Alam po namin na nandoon ang aming mga pagkukulang at salamat po sapagkat kay Kristo Jesus ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nais ko kayong anyayahan munang buksan ang inyong mga Biblia sa Jeremiah chapter 9. If you have your Bibles with you, maging sa ating mga kapatiran, kaibigan ng katunghay sa ating live stream, please open your Bible sa Jeremiah chapter 9. At nais ko lang kong basahin ang dalawang talata na magbunsod pa sa atin ng kasigasigan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, particularly ng mga katotohanan patungkol sa Diyos na ating sinasamba. Nahandoon ang kadelikaduhan, nahandoon ang panganib na kung saan may mga tao maaaring matuksong mag-isip, ako pambihira, buti pa yung iba wala dito. Buti pa yung iba, maaaring kumikita sila ng pera ngayon. Buti pa yung iba, maaaring nasa bahay lang at walang kung ano-anong ginagawa. At tayo ay nandito sa church at nagtitiis. Pero gusto ko i-encourage ang bawat isa sa atin at ilagay sa mata Diyos at tamang perspektibo, lalo na sa ating pag-aaral. Ang sabi ng Jeremiah chapter 9, verse number 23. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito: Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. So, wag daw magmapuri. Wag daw kunin ang kagalakan ng isang tao sa kanyang karunungan, sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang kayamanan. And which is, ito yung madalas na pinagkukunan ng contentment, ng kagalakan ng mundong ito. Well, ang isang mananampalataya ay saan dapat hugutin ang kagalakan? Verse 24, But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. Kung meron daw tayong isang bagay na kumbagay pagmumulan ng ating kagalakan, pagmumulan ng ating kumpiyansa, ng fulfillment, ang sabi ng Panginoon ay yung nauunawaan at nakikilala nyo ako. So again, as we go through our study, we are studying about God, and I pray and hope na lalo nga nating nakikilala ang Diyos na ating sinasamba, at mula ho sa katotohanan ito, let us find, sangayon sa salita ng Diyos, let us find contentment. Let us find joy in knowing God. At paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili? That I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. So the point that I'm trying to make is our study about God is something na hindi maliit. Ang ating pag-aaral patungkol sa Diyos ay hindi isang bagay na nasa, kumbaga, peripheral lamang. Hindi kumbaga, minor. No. This is major pagdating sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. At ang ating pinag-aaralan ho ngayon ay isang paksa na, yes, mahirap unawain ng tao dahil hindi ito madadaan sa logic, hindi ito madadaan sa matematika, at hindi ito madadaan sa siyensya. If you remember, the doctrine of the Trinity is only a revealed doctrine. Hindi ito kayang i-concoct, hindi ito kayang isipin, hindi ito kayang imbentuhin ng kaisipan ng tao. Well, kung ganon ay bakit natin ito pinaniniwalaan? Well, dahil sa ganitong paraan, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili, inihayag ng Diyos, nireveal ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. So muli,
I hope na nakikonnecta nyo. Therefore, ang ating pananampalataya tungkol sa Diyos ay hindi nakasang-ayon sa naaabot ng ating lohika o sang-ayon sa ating tradisyon o damdamin o palagay. Alam niyo ho, maraming mga tao na dun lang nakabase, palagay ko, sa tingin ko. Again, you are entitled sa inyong palagay at sa inyong paningin, pero ang tama at katotohanan patungkol sa Panginoon ay hindi sang-ayon sa ating palagay at paningin, kung hindi sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung ang ating palagay, paningin, tradisyon, sa tingin ko, hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, therefore, mali ang ating palagay, mali ang ating paniniwala. So we're looking at the Bible kung paano ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili, and as we are seeing and as we go on sa ating pag-aaral, we will see that God is indeed a Trinitarian God. Yes, admittedly, madalas natin itong maririnig na hamon, basahin mo nga sa Bible ang salitang Trinity. Opo, yes, wala sa Bible ang salitang Trinity. Kung paanong wala sa Bible ang salitang Bible, kung hindi nasa cover. Yes, the word Bible itself, Biblos, is a theological word. Hindi siya biblical word, but we are using it. And the same also with the word Trinity. Anong ibig sabihin ng Trinity? And then we borrow again this definition ni Wayne Grudem: God eternally exists as three persons, Father, Son, and Holy Spirit, and each person is fully God, and there is one God. Okay? Again, this is a simple definition, pero ito'y naglalaman ng mga katakot-takot na katotohanan. God eternally exists. Hindi siya nagtatransform. Hindi siya nagsimula sa tubig, hindi siya nagsimula sa yelo, naging tubig, tapos naging gas, solid liquid gas. Hindi ganun. Kung hindi, He eternally exists. Magpasimula pa lamang ay nahandun na ang three persons of the Godhead: Father, Son, and Holy Spirit. And each person, napakahalaga ng ginamit na salita, is fully God. Sinabing fully. Ano ibig sabihin ng fully? Buong buo. Okay? So, hindi halimbawa, hindi ito ang kadyusan at hinati lang sa tatlo. 1/3 the Father, 1/3 the Son, and 1/3 the Holy Spirit. Actually, merong mga tao ang pananaw, kagaya ko dati, bago ako maligtas, 50% ang Ama, 30% ang anak, 20% ang banal na spirito. Parang hierarchy. Mas mataas ang Ama kaysa sa anak, kaysa sa banal na spirito. No, they are fully God, co-equal, co-eternal. Okay? Hindi mas mataas ang isa, hindi mas mababa ang isa, pantay. Kasi kung mas mataas ang isa, yung naiwan, hindi Diyos. Nakuha niyo po? Hindi uubra na mas mataas o mas mababa ang isa. Pero magkakaiba sila ng gawain. Nakuha niyo ho? Isang example na yes, alam kong kapos, pero para medyo maunawaan natin, parang lalaki at babae as we have seen in the scripture. Hindi mas mataas ang lalaki kaysa babae, pero magkaiba ang gawain, ang disenyo ng Panginoon para sa lalaki at para sa babae. The same is true with the three persons of the Trinity. And there is only one God. Okay? Ilan ang Diyos? Isa. Na nasa sa tatlong persona. At ang tatlong personang ito ay fully God, co-equal, co-eternal. Pinag-aralan natin ang scriptural monotheism. Meron lamang talagang iisang Diyos. Anumang paniniwala, anumang relihiyon na nagtuturong merong higit sa isang Diyos, hindi biblikal. Isa sa mga, and we are not talking about polytheism, halimbawa ng Hinduism. Napakadaming mga Diyos-Diyosan. Isa sa mga nasa ilalim ng Christendom na paniniwala, meron dyan, ay tinatawag na tritheism.
Tritheism. Iba yun sa Trinity, iba yun sa Trinitarianism. Ang tritheism, meaning tatlo ang Diyos. At yun yung pinagpipilitan ng mga Iglesia de Cristong paniniwala natin, which is hindi. Tatanungin ka, ang Ama ay Diyos? Yes. Ang Anak ay Diyos? Yes. Ang Banal na Espiritu ay Diyos? At naranasan ko yun, ginaganon sa mukha ko. Ang Banal na Espiritu ay Diyos? Yes. Ilan ang Diyos niyo? Sagot? Isa. Dahil sino mang magsasabing tatlo ay nagkakamali at hindi biblikal. Ngunit merong mga pananampalataya under Christendom na nahuhulog doon. At kung di tayo mag-iingat, yung tila baga hierarchical view is a tritheism. Mas mababa ang anak, Diyos pa rin siya, pero mas mababa. Then mas mababa ang Banal na Espiritu, pero Diyos pa rin siya. Pero again, it falls almost under tritheism. So we must be very, very careful. Pagdating sa Ama, walang pagtatalo, siya ay Diyos, and ating titingnan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat narito ang kontrobersya. May relihiyon at hindi nila tinatanggi at hindi ito paninira, ang Iglesia de Cristo. Very ironic na yun ang pangalan nila, pero ang Iglesia ni Cristo ay naniniwala sa isang Kristo na hindi Diyos. So, Iglesia ng hindi Diyos. Dahil si Cristo ay hindi Diyos para sa kanila. Meron din naman mga naniniwala na si Jesus ay Diyos, pero mas mababang uri ng Diyos, gaya ng Mormonism or Church of the Latter-day Saints. Maging ng mga saksi, itatawag si Jesus na Diyos, pero mas mababang Diyos. Well, we are looking at the deity of the Lord Jesus Christ, at nahandon yung kontrobersya. Ano nga ba talaga ang kalagayan ni Jesus? One, we acknowledge and believe the true humanity of Christ. Ating pininiwalaan ng tunay na pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. Dito ito ikinakaila. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Yes, we agree that He is a man. He is 100% man. Pero hindi tayo tumitigil doon sapagkat hindi lang yun ang nire-reveal ng Scripture tungkol kay Jesus. Halimbawa, nabasa mo, si Jose Rizal ay isang doktor. Agree? Doktor lang siya. Doktor lang siya. Ay, teka muna, Brother Paul. Doktor lang ba si Jose Rizal? Doktor lang ba siya? Ano pa siya? Isa pang? Mga nag-aral ng Rizal? Isa pa siyang sculptor. Nag-sculpture siya. Isa pa siyang manunulat. Nakuha niyo ho? Sapagkat pag nagbasa kayo ng mga literatura tungkol kay Jose Rizal, hindi lamang siya isang doktor. Nakuha niyo ho ba? Ganun din kay Jesus. Nabasa natin, siya ay tao. Pero hindi tayo tumitigil doon sapagkat may nire-reveal pa ang Scripture tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, pinag-aralan natin, there are direct addresses to Jesus as God. Hindi natin isa-isahin, mauubos muli ang ating oras. Isa sa napakahalaga ay sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, at walang pagtatalo na yung Word dyan, walang iba kung hindi si Jesus, and the Word was with God, and the Word was God. Sa John chapter 20 verse 28, and Thomas answered and said unto him, sumagot si Thomas at sinabi niya kay Jesus, my Lord and my God. Okay? Direktang tinawag si Jesus na Panginoon at Diyos. So yes, may nagsasabing talata na si Jesus ay tao, we say, Amen. May mga talata na nagsasabing si Jesus ay Diyos, we must also say, Amen. There are personal claims of the Lord Jesus Christ. Ito yung ating binigyang pansin noong nakaraang Sunday. John 8 verse 8:58. Ang sabi, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. And here is Jesus Christ clearly claiming that He is the I am, na nag-i-exist at nakipag-usap kay Moses way back sa Exodus chapter 3.
So naroon ang pre-existence na doon ng deity of our Lord Jesus Christ. John chapter 10 verse 30, ang sabi ni Jesus, I and my Father are one. At naroon ang pagkaunawa mismo ng mga kausap ni Jesus at hindi niya ikinaila na kanilang babatuhin si Jesus sapagkat ang sabi, for a good work we stone thee not, John 10:33, but for blasphemy, and because that thou being a man makest thyself God. They got the point. Naunawaan nilang sinasabi ni Jesus na kanyang pinapakita ang kanyang sarili na siya ay isang Diyos. And pinag-aralan natin yung tugon ni Jesus at tugon ng mga tao at tugon ni Jesus sa pagkakataon na yun. John chapter 5, buksan lang po natin. John chapter 5, at kung meron ho isa pang talata na gusto kong tumanhim sa ating kaisipan, ay talatang ito. At sapagkat ito ay hamon sa mga tritheist, hamon sa mga Unitarian, hamon sa mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos at hindi naniniwala na si Jesus ay kapantay ng Ama. How will they obey this imperative? Paano nila susundin ang utos na ito ng Panginoon? John chapter 5 verse 22, for the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son. How? How should we honor the Son? How should all men honor the Son? Even as they honor the Father. So how do we question? How do we honor the Father? Ino-honor ba natin siya bilang espesyal na tao? Bilang mataas na tao? O ino-honor natin ang Ama bilang Diyos? We honor Him as God. At ang sabi ni Jesus, all men should honor the Son even as kung paano nila niluluwalhati ang Ama. Ang mga naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, hindi kayang gawin yan. Ang mga naniniwala na si Jesus ay Diyos pero mas maliit, hindi rin nila kayang gawin yan. The only way that we can honor the Son, the same way we honor the Father, is if they are co-equal, co-eternal. So again, narito ang mga kataga mismo, salita mismo ng ating Panginoong Jesus na siya ay Diyos. Well, meron pang punto, pangatlo, so una, may mga talata na nagsasabing si Jesus ay Diyos. Pangalawa, mga claims ni Jesus na nagpapakita na siya ay Diyos. Pangatlo, si Jesus ay si Jesus ay nakatanggap at tumanggap. Okay, nakatanggap, ibig sabihin may nagbigay sa kanya, tumanggap, yung binigay sa kanya, inaccept niya. Okay? Nakuha niyo ho? Si Jesus received and accepted worship. Okay? Malinaw sa Bible, all over the Bible, na walang ibang sasambahin liban sa Diyos. Kauna-unahang utos of the Ten Commandments, thou shalt have no other gods but me. Ayaw na ayaw ng Diyos, isang karumal-dumal na kasalanan sa Panginoon kapag merong ibang sasambahin liban sa Kanya. Therefore, anong inaasahan natin kapag sa Biblia merong taong pantas at matuwid? Anong gagawin ng pantas at matuwid na 'yon? Sasambahin niya ang tunay na Diyos. Nakuha niyo ba? Sino ang sasamba sa Diyos-Diyosan? Yung baluktot at yung hindi pantas. Kuha ba? Yung tunay na pantas, ibig sabihin matalino, marunong sa ayon sa Biblia, at tunay na matuwid, ang sasambahin ay ang Diyos lamang, sapagkat malinaw ang utos ng Panginoon. So let us go to the Word of God. Did Christ receive and accepted worship? Well, Matthew chapter 2. Buksan po natin. Matthew chapter 2. By the way, just a point of comparison, sa Exodus, nung nilid ni Moses ang mga Hudyo palabas ng Ehipto, at nung si Moses ay nahandun na sa Mount Sinai at binigay ng Panginoon 10 utos, anong ginawa ng mga Hudyo na nasa ibaba ng bundok?
nag-party-party at gumawa ng isang Diyos-Diyosan, a golden calf. Anong ginawa ng Panginoon? Natuwa ba ang Diyos? Ang sabi mo, okay lang. No, nagalit ang Diyos. At doon mismo ay may namatay sa kanilang, hindi ko masyado matandaan yung bilang, pero ilang libo ang pinapatay ng Panginoon dahil sumamba sa Diyos-Diyosan. Kung sa tingin niyo ho ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagkakaroon ng paniniwala kay Buddha o kay Allah ay isang simpleng, konting bagay, no! God takes offense. Hindi yung maliit na bagay sa harapan ng Panginoon. So, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, so again, gusto ko lang maalala natin yung katotohanan na yun. Ayaw ng Diyos na may ibang sinasamba. Sa Matthew chapter 2, verse 11, this is an account about the birth of our Lord Jesus Christ. Actually, these are months after the birth. Yung inabutan ng ng mga pantas. Ang nakaugalian ng mga Pilipino ay 3 hari. Una, hindi sila hari. At pangalawa, hindi sinabing 3. Sinabi lang na higit sa isa, men. At sinabing sila ay mga pantas. May 3 uri ng regalo, pero hindi. Pwede ba silang 3? Yes, pero hindi sinabing 3. Okay, so mga pantas. Ito ay yung pagdating ng mga pantas sa bahay na kung saan nandoon ang ating Panginoong Hesus nung siya ay bata na. Okay? Maybe ilang buwan na. At nung nasumpungan nila si Hesus ay ito. Para lang magkaroon kayo ng idea. Ilang taon yung pinapatay ni Herod? Yung mga bata. 2 years old pababa. Ibig sabihin sa computation ni Herod, ganun na katagal. Okay? So it's most probably ang ating Panginoong Hesus nung nasumpungan ng mga pantas is maybe between 1 to 2 years old. Okay? Hindi yun imposible. So narito ang salita ng Panginoon, nasumpungan na siya ng mga pantas na nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Pero malayo pa ang bagong taon. Matthew 2 verse 11. And when they were come into the house, take note, wala na sila sa sabsaban, sila ay nasa bahay na. So yung mga nakikita natin sa Belen, mali. Okay? Nasa bahay na sila. These are months, even maybe a year after. And when they were come into the house, they saw the young child. Hindi na siya babe, at hindi siya wrapped in swaddling clothes and in the manger. He is already in the house and he is already a young child. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother. And what did they do? They fell down and what? And worshipped him. So here are the wise men. Wise men. Sa Bible, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, they are fools. Here are the wise men, they fell down and worshipped not Mary, but Jesus. So tumanggap siya ng pagsamba. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. So those are 3 kinds of gifts. Pero hindi ibig sabihin 3 sila, 3 uri yung regalo. Okay? Maaari, halimbawa, yung February 14, niregaluhan mo ang iyong asawa, niregaluhan mo ng chocolate, flowers, and teddy bears. Ilan ang regalo? 3. Ilan yung nagregalo? Isa na. Okay? Nakuha niyo yung logic. Pero nandito sabi men, so more than 1, pero meron 3 uri ng regalo. Pero ang punto natin na ito, they worship. And by the way, pagkatapos nilang sambahin si Jesus, nung una, iniisip nila babalik sila kay Herod kasi sabi ni Herod, pag nakita nyo, balik kayo sa akin, turo nyo sa akin kung nasaan para sasambahin ko rin siya. Anong ginawa ng Panginoon? Nagbigay ng panaginip at sila ay nilid para hindi na bumalik kay Herod. Here are the wise men who worshipped
Jesus, God still led them. Okay? Kung si Jesus ay tao lamang at sila ay sumamba kay Jesus, hindi sila dapat pinotektahan ng Diyos. Dapat sana dun mismo bumuka ang lupa at nilamon sila. Sapagkat kung si Jesus ay hindi Diyos, sumamba sila sa hindi Diyos. And that is idolatry. Ang karapat dapat sa mga tao ito ay hindi gabayan, patayin. Again, kung si Jesus ay hindi Diyos. Well, sasabihin ng iba, well, Brother Paul, maliit pa si Jesus niyan. He is a young child. Kaya hindi niya napigilan. Hindi siya dapat sambahin. And again, ang punto ko ho ay yung sumunod na nangyari na dinirect ng Ama, iningatan at pinotektahan maging ang mga wise men na ito. Ako ho ba? Isa pa ho sa Matthew chapter 28. Ito ay pagkatapos ng muling mabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 28 verse number 17. Matthew 28 verse 17, nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus at siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad. At ang sabi ng Matthew 28 verse 17, and when they saw Him, they what? Worshipped Him. Pause muna tayo, unawain natin. In context, sa Matthew 28, sino yung they? Disciples. At maaaring meron pang higit sa disciples dahil sa upper room, sa Acts chapter 2, meron ng hindi 12, kundi around 120 na katao. Nandun si Mary Magdalene, nandun yung iba pa, may mga ibang kababaihan na tagasunod ng ating Panginoong Kristo. And there are the disciples also. Pero ang sabi ng salita ho, ang gusto kong punto na ito, in the context of this, these are Jewish people. Okay? Mga Hudyo. Na kung saan malinaw na malinaw, kung merong paulit-ulit sa mga Hudyo habang sila'y lumalaki, ay ang Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At isa sa mga paulit-ulit at alam na mga Hudyo at bawal na bawal ay ang sumamba sa iba. Pero narito ang mga lalaki at mga tagasunod ni Jesus sa Matthew 28 verse 17, and when they saw Him, Jesus, they worshipped Him. Jesus received worship. Siya ay tumanggap, but some doubted. At pwede nating i-imply dito, hindi lang siya basta tumanggap, kung hindi nag-accept siya, tinanggap niya, hindi niya ni-rebuke. Yes, sabi, hindi, huwag niyo ako sambahin, tao lamang ako, which is yun dapat ang tugon ng isang tao. Agaya ni Pablo at ni Barnabas. So they worshipped Him. Sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Siguro basahin natin mula sa verse 1 hanggang verse 6 para makita natin yung takbo ng thought. Hebrews chapter 1 verse 1. Nakita na ho ba? Pero again mga kapatid, hindi lang basta information dump. Gusto ko unawaan natin. Para kapag merong nagtanong patungkol sa ating, halimbawa, merong kang kapitbahay na may nakausap na iglesia ni Cristo, tinanong sa'yo, Brad, di ba dun, naniniwala ka bang si Jesus ay Diyos? Oo. Ano naman nasabi? Kasi sabi ng kumpare ko, namatay daw eh. Namamatay daw ba ang Diyos? Siyempre, hindi. Paano nangyari yun? Ang punto ho ay hindi lang basta, hintayin mo, titext ko yung pastor. Hindi, tingnan natin sa Bible. Ito ang sabi ng Biblia. Hebrews chapter 1 verse 1. God who at sundry times, sino daw? Ang Diyos.
who at sundry times, in different times, in diverse manners, in different ways, okay? Iba't ibang panahon at ibang paraan, spake in time past unto the fathers by the prophets. Siya ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Has in these last days spoken unto us by His Son. So sa panahon natin ngayon, in the last days, He spoke to us through His Son, whom He hath appointed. Sino yung He doon? God. Okay? Again, nuturuan ko kayong sundan yung flow of thought. Whom He hath appointed heir of all things, tagapagmana ng lahat ng bagay, by whom also He made the worlds. God made the worlds through Christ, through His Son, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. Wow, punong-puno, siksik ang verse number 3, patungkol sa mga katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesus. When He hath by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. So siya ay umupo sa kanan ng kataas-taasan. Verse 4, being made so much better than the angels, as He hath by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said He at any time? Again, take note, sino dun sa, yung pronoun na He sa verse 5, sino yun? God pa rin. Nagtatanong ang writer ng Hebrews, sino sa mga anghel ang sinabihan niya? Okay? Meron bang espesyal na anghel na sinabihan ng Diyos? For unto which of the angels said He at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Meron bang anghel na sinabihan ng ganon? Wala. At pinapakita ng writer ng Hebrews ang kataasan, ang uniqueness ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating sa verse 6, and again, when He, sino yung He? Sino pa rin yung He? God pa rin. Okay? And again, when He bringeth in the first begotten into the world. Sino yun? Sino yung first begotten? Jesus Christ. So when He, the Father, had brought the first begotten into the world, Jesus Christ, ang sabi, He saith. Sino yung nagsalita? Sino yung He? God. God saith. Ano ang sinabi ng Panginoon? Ano ang sinabi ng Ama? He saith, and let all the angels of God, what? Worship Him. Sino yung Him? The first begotten. So here is the Father commanding all the angels to worship man. Unawain ho natin. Ang sabi ng Diyos, utos niya, wala kayong ibang sasambahin maliban sa akin. At ang Diyos na ito ay mag-uutos sa mga anghel na sumamba sa hindi Diyos? Impossible. Will God command angels to commit idolatry? Which is the worship of non-God? No. Jesus received the worship, and God the Father commands all the angels to worship Him. At hindi karapat-dapat ang isang tao, anuman ang kanyang ranggo, anuman ang kanyang naabot, anuman ang kanyang nagawa, hindi karapat-dapat ng pagsamba. So narito si Jesus ay tumanggap, nakatanggap at tumanggap ng pagsamba. And we can go to other places in the scripture kung saan binibigay ang parehong parangal sa anak kagaya ng sa ama. So I hope na ang mga bagay na ito ay, oo nga, tumanggap siya ng pagsamba. There are only two options. Either ang lahat ng ito ay idolatrous individuals or persons,
Yung wise men ay idolatrous. Yung mga disipulo ay idolatrous. Ang mga anghel ay idolatrous. Listen, kung si Jesus ay hindi Diyos, even the Father will be idolatrous. Again, that's borderline blasphemy para sabihin na ang Ama ay nag-commit ng idolatry. It will only make sense if Jesus is God and one with the Father. So Jesus received and accepted worship. And let's consider other verses. Buksan natin sa Isaiah 48. Isaiah 48. And kailangan natin ito ikumpara sa ibang mga talata. Ano po? Isaiah 48. Verse number 12. Isaiah 48 verse 12. Anong sabi ho? Hearken unto me, O Jacob. Nakita ho ba? Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called. I am he, I am the first, I also am the last. Question, sino ho ang nagsasalita sa Isaiah 48 verse 12? Walang iba kung hindi ang Diyos. The God of Jacob, the God of Israel. Okay? Ang Diyos ang nagsasalita. At ang sabi ng Diyos sa Israel, I am the first and I am also the last. Ang una at ang huli. Now siguro, kayo mismo may kukonect nyo na. Ang Diyos sa lumang tipan, ang sabi niya, siya ang una at siya ang huli. Now pumunta ho tayo sa Revelation. Revelation chapter 1. Revelation chapter 1, verse 8. Revelation chapter 1, verse 8. I am Alpha and Omega. Pause muna tayo doon. Ngayon may alam na kayong Greek. The first letter sa Greek alphabet is the letter Alpha. And the last letter sa Greek alphabet is the letter Omega. Parang iniwan yan sa patarastas ng sentrum. Complete from A to Z. Ibig sabihin, simula hanggang dulo ba? Okay? I'm Alpha and Omega. Simula at dulo. In case na lumagpas yan, nilinaw. I am the beginning and the ending. Ang simula at ang wakas. Say it who? The Lord, which is, and which was, and which is to come. Sino daw ito? The Almighty. So itong nagsasabing siya ang Alpha and Omega, He is the Lord and He is the Almighty. Verse 17. Revelation chapter 1, verse 17. And when I saw Him, I fell at His feet as dead. Nakita daw ni Juan, itong Almighty, para siyang bumagsak na parang patay na, para siyang nawalan ng malay, o para siyang nanigas at na-petrified. And He laid His right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Siya ang simula at siya ang wakas. Sa verse 8, sino daw siya? He is the Lord, He is the Almighty. At paano pa pinakilala nitong nagsasabing siya ang simula at siya ang wakas? Paano pa niya pinakilala ang kanyang sarili? Verse 18, I am He that what? Liveth and was dead, and behold, I am alive forever. Question, sino siya na namatay at muling nabuhay? And He is the Lord, He is the Almighty,
He is the beginning and the end. Amen. We should be able to say Amen. And have the keys of hell and death. Tara tayo sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2 verse 8, speaking to the church at Smyrna, unto the angel of the church in Smyrna write, this thing saith the first and the last, which was dead and is alive. Again, pointing to namatay at muling nabuhay, at walang iba ito kundi ang ating Panginoong Kristo. He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. He is the Lord. He is the Almighty. At sa Isaiah 48 verse 12, the same is true that spoke to Israel. He is the first and He is the last. Again, wag niyo sana pagkamalian na parang, siya ang Ama. No. Again, He eternally existed. Before Abraham was, I am. Nahandun na si Jesus, umiiral na siya. In the beginning was the Word, and the Word was with God the Father, and the Word was God the Son. It's the beginning and the end. Nandiyan na rin po tayo sa Revelation. Punta tayo sa pinakahuling chapter ng book of Revelation. Revelation 22. Revelation 22. And this is right at the end. Sabi ng Revelation 22, sa verse number 1, and He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Pause muna tayo doon, unawain natin. Pagdating sa langit, may makikitang isang trono. At ang trono na yon ay ano daw? Trono ng Diyos at ng Kordero. Sino ang Kordero? Si Jesus. Could you imagine? Kaya niyo bang imaginein? Kaya man lang bang subukang ilaman ng ating kaisipan ang isang tao lamang uupo sa trono ng Diyos? It is the throne of God and of the Lamb. Verse 2, and in the midst of the street of it, and on either side of the river there was the tree of life, and which bare 12 manners of fruit, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of all nations. Verse 3, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servant shall serve Him. Throne of God and of the Lamb, it shall be in it, and His servant shall serve, sino daw? Them? Him. Again, pero paano yun? God and the Lamb, pero Him? Again, we are not oneness. Nag-ingat tayo, it's not modalism. There's nothing wrong in pertaining to God as Him. But when we call to God as Him, know also that we are pertaining to a Trinitarian God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So again, nandito ang isang katotohanan na ang Kordero ay nakaluklok sa trono ng Ama. Yes, at this moment, siya ay nasa kanan ng Ama. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, until He makes His enemies His footstool, pagkatapos noon siya ay luluklok sa trono na yun. Again, mga kapatid, may mga talata na nagpapakitang si Jesus ay tao. Yes? Amen. Pero huwag tayo huminto doon sapagkat mayroong mga talata na nagpapakita na si Jesus ay Diyos. And we must also say Amen. So let us try to look at some available options. With all these truths, number one option ay hindi, Brother Paul, basta
tao, namatay eh. Tao, nagutom eh. Tao, kasi sabi niya, meron lang iisang Diyos at walang iba kung hindi ang Ama. Well, we can deny the deity of Christ. We can deny the deity of the Son of God. Ngunit pag ginawa natin ito ay pagtataksil sa mga malinaw na mensahe at implikasyon ng mga talata na atin hong binigyang pansin itong mga nakaraang pag-aaral. Pag sinabi natin si Jesus ay hindi Diyos, ginagawa natin ang mga apostol, ang mga pantas, at lahat ng anghel ng Panginoon, maging ang Diyos mismo ng mga idolaters. Sapagkat sinamba nila ang tao lamang, ang nilalang lamang na hindi karapat-dapat ng anumang pagsamba. At gagawin nating si Jesus na isang dakila, pinaka-dakilang sinungaling. Sapagkat sinabi niya siya at ang Ama ay iisa. Na ginagawa niya ang kanyang sarili. Pinapahiwatig niya na siya ay Diyos. Or number 2, tanggapin natin ang pagiging Diyos ni Jesus, pero wag nating tanggapin ang kanyang pagiging kapantay sa Ama. Diyos siya, oo. Pero syempre, di ba? Logically, and again, dito tayo kailangan mag-ingat sapagkat sa lengguwahe natin. Listen, sa lengguwahe natin, pag sinabing Ama, Anak, sino sa taas? And we are trying to apply our cultural understanding sa Scripture. Again, we look at Scripture. At sa pinapakita ng Scripture, hindi po pwedeng hindi pantay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung pwede nating tanggapin na si Jesus ay Diyos, pero siya ay mas mababang Diyos. Hindi pa rin uubra. This will violate again what is clearly stated in the Scripture, and you will not, listen, kung mas mababa siya kaysa Ama, you cannot worship Him as you worship the Father. Hindi mo siya pwede sambahin kagaya ng pagsamba sa Ama, kasi hindi pantay. Hindi uubra. Well, pwede mong tignan ang modalism or oneness, na ang Ama ay ang Anak at ang Anak ay ang Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu ay Ama, depende kung nasan siya. Again, magandang halimbawa, sa church ako ay pastor, sa loob ng bahay namin ako ay mister, at sa kabilang bahay ako ay anak. Depende kung nasan ako. Kung nasa langit siya ang Ama, nasa lupa siya ang Anak, at ngayon sa dining ito, sa buhay ng mga mananampalataya siya ang Banal na Espiritu. And that is Pentecostal oneness. But again, we can see clearly in the Scripture that they are three distinct persons. Naalala niyo ho, nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, not my will, but thine will be done. And yes, nandun siya sa kalagayan ng pagiging tao nung time na yon. Pero malinaw sa Bible that they are three distinct persons. So hindi pa rin uubra ang modalism. The biblical doctrine of the Trinity is the only doctrine that embraces all the Scripture without twisting or denying. Ito lang ang tanging doktrina o katuruan na niyayakap ang lahat ng talatang ito na walang pinipilipit at walang tinatapon palabas. Alala ko ho, nung sinabi ko ho sa aking kausap na Iglesia ni Cristo at hinamon ko lagi, diniinan ko, yung bang sinabi ni Tomas, my Lord and my God, ito ba ay katotohanan o kasinungalingan? Ayaw sagutin. Hinamon ko ulit, dinadala niya ako sa ibang talata, hindi, ito ho ba ay katotohanan o kasinungalingan? Ayaw niyang sagutin. Nung bandang dulo, basta sinabi lang sa akin, basta si Jesus hindi magsisinungaling, hindi ko lang alam kung si Tomas. Anong ibig sabihin? Kukunin ko yung sinabi ni Jesus, pero i-reject ko yung sinabi ni Tomas. Ako niyo? No. The doctrine of the Trinity holds both.
Walang tinatapon. Bakit? Dahil ito ang ni-reveal ng salita ng Diyos. It may not make logical sense. Tatlo pero isa, tapos tatlo. Pantay-pantay, co-equal, co-eternal. Maaaring mahirap yakapin ng ating kaisipan. And again, ang ating pananampalataya ay hindi nakatungtong sa logic. Gagamitan ka pa ng matematika. Ano yan? 1 plus 1 plus 1 equals 1? Kalokohan. Well, hindi nakabase sa matematika ang ating pananampalataya. Nakabase sa salita ng Panginoon. At malinaw sa dabi ng salita ng Diyos. Meron lang iisang Diyos. Ang Ama ay Diyos. Nakita natin si Jesus ay Diyos. And yes, sang-ayon sa plano ng Panginoon, siya'y nagpakumbaba at nagkatawang tao. Pero ito'y may hangganan, yung kanyang pagpapakumbaba, yung kanyang lugar sa kanan ng Ama ay may hangganan. Okay? Hindi nawala ang kanyang pagkapantay sa Diyos. At meron tayong pag-aaralan next Sunday. Masyadong magiging bitin at masyadong mamadali yung pagsimulan natin ngayon patungkol naman sa banal na Espiritu. Tingnan natin. Yes, admittedly, mas kaunti ang detalye patungkol sa banal na Espiritu, pero ito ay sapat at tingnan natin ito and we will make sound judgment according to the Word of God at makikita natin, yes, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos at merong iisang Diyos. That is the biblical formula of the Trinity. Meron pa tayong 5 minutes. Madalang lang ho ito. Baka meron hong may tanong. Particularly sa atin hong pinag-aralan. Pero bang malabo? Ano bang masama ang loob? Pero gustong idagdag? Gusto ko lang hong paalalahanan, baka mamaya pag uwi nyo sa inyo, maghanap kayo ng Iglesia ni Cristo at magsimula ng No. Hindi yun ang ating pakay. Una, mas makilala natin ang Diyos, mas lumalim tayo sa pananampalataya, ngunit hindi rin ikakaila kung kinakailangan maipagtanggol natin ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon sang-ayon sa kanyang salita. Huwag sana natin isipin, mas mahusay ako, mas magaling ako, mas matalino ako. No, nahabag sa atin ng Diyos at pinakita sa atin ang mga katotohanan ito. And I pray and hope, kung meron man dito na nag-i-struggle pa rin sa mga bagay na ito, or maaaring kagaya ko kayo dati na tritheism pala, mas mababa ang anak. Okay? Niniwala akong siya ay Diyos, pero mas consider these verses. Consider these truths na makita ho natin na hindi siya mas mababa, siya ay kapantay ng Ama at siya ay Diyos na tunay. Kung wala akong tanong, again, sa ating mga kapatiran kaibigan online, pwede nyo submit, mag-comment, or send a direct message to me at didil po natin yan, Lord willing. Kung wala na po, manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga pagkakataon na ito na kami makapag-aral ng iyong salita. Lord, I pray, na tulungan mo kami na patuloy pang lumalim, tumibay sa mga katotohanan ito. Hindi lamang para meron kaming isagot, o lalo't hindi para kami ay maipagmayabang, kundi Panginoon, tunay naming masunod ang sinabi mo sa iyong salita, na lahat ng tao, lalo na kami sa aning pagsamba, ay bigyang dangal, parangalan at sambahin ang anak gaya ng pagbibigay parangal sa Ama. At Panginoon, alam namin at malinis ang aming konsensya sa iyong salita na pwede at dapat namin gawin ito sapagkat tunay ang aming Panginoong Jesus ay Diyos. Diyos na kapantay ng Ama, Diyos na tunay, at Diyos na nagpakumbaba at nagkatawang tao upang tubusin kami mula sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Gabayan mo kami sa pagpapatuloy pa ng aming mga gawain. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran patungo pa lamang. Again, we ask for your mercy sa aming mga kapatiran doon ng mga karamdaman. Ikaw po nawa ang umabot, magbigay lakas, magbigay ng comfort, mag-supply ng kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo kami at ingatan at dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Okay, tayo ho'y dadako sa ating 15-minute break ko ngayon. Medyo matagal-tagal, maging sa ating mga kapatid. 10 a.m. po, mismo lang ating worship service. Meron hong kape at biskwit dyan. Pwedeng kumain, bawal mag-uwi. Okay? So, 15-minute break po tayo and let's have fellowship. Let's maintain minimum health standards, face mask, face shield, maaari, and physical distancing. Kung di pa ho kayo nakapagtala sa atin hong contact tracing notebook, please do so. Yan ho ay required din ng gobyerno. God bless po. Break po muna tayo. We're dismissed.